Everyone to please be seated na siguro katungkuban, no? So, our first speaker, it is my honor and privilege to introduce to you one dedicated public servant, a woman in uniform who not only upholds the law but bridges the gap between the police and the community through providing transparent, timely, and responsible communication. She stands at the front line of truth for Police Regional Office 10, ensuring that the information on police matters flows clearly from Police Regional Office 10 headquarters to the public. As public information officer, she played crucial roles in shaping public perception, safeguarding facts, and building the trust towards law enforcement, specifically Police Regional Office 10. So she serves as the Regional Public Information Officer and the official spokesperson of our dreaded Regional Director, Police Brigadier General Jason Garfield de Guzman Bantay Joconi. So with her professionalism, integrity, and communication expertise, she exemplifies the modern face of policy. Fear, tanawan niya si Ma'am Joanne, she's very, very fair but very approachable and of course, very compassionate. In her capacity as RPIO, she plays pivotal role in bridging the gap between the police and the public. She is responsible for disseminating timely and accurate information, managing media relations, and ensuring transparency in PNP's operations within the Northern Mindanao. Please help me welcome the Public Information Officer of Police Regional Office 10, my classmate, Police Major Joanne Galvez Navarro. Una sa tanan, daghang salamat, Ma'am Des. I am very overwhelmed with that introduction. Una sa tanan, we are very much thankful sa mga buhatan sa Police Regional Office 10 that we are being invited here. No? It is really an honor for us makauban kamo karong buntaga and be able to discuss kining mga important protocols, guidelines sa PNP. So, once again, I am Police Major Joanne Galvez Navarro, and I am the Chief Regional Public Information Officer and the spokesperson sa Police Regional Office 10. Of course, under the leadership of our Regional Director, na kanhin ninyo ang Regional Director Board, no? Na si Police Brigadier General Jason Garfield de Guzman. So, asa man ko magsugod? So, ano lang siguro, being in our line of work, kamo sa media, kami sa PNP, but on the public information, it is very important to have this kaning timely, accurate, and responsible communication. Labi na sa karon nga pahinginahon sa gigon sa akong classmate na in times of fake news, we really need a credible, reliable nga mga media partners. Kay kamo ang ga-shape sa perception sa ato ang community. So, I will be presenting to you today the revised media relations policy under the PNP Memorandum Circular 2023-053. Actually, kini nga PNP Memorandum Circular, this is not for you, but this is for us. This is our guidelines. This is our policy on how we will give information ilabi na kaninyo. So, mag-discuss about mga wapaday nilabot, internal policy man di ay, ganun lang naman kadali. So, kini siya, that is why it's very important na, though it is internal policy, nga ma-discuss kaninyo kay
kalambot man mo, you are our client, no? Sa paghatag ng information. Para po that we will have a good working relationship. Nga masaktan nimong na ay limitation si ma'am, dahil hindi siya taman, we will not go over with that, nga wala pa na investigahan, kaya nga mga information. So, mo na itong katuyuan o atong mahatag ko ang insakto nga information, insakto tinuod nga information sa publiko. So, next slide please. Okay, before I go over with my presentation, let's watch this news article from different media outlets. And ako lang natawon kung sa inyong napansin, on how it was, the information, how it was being delivered. No? Play video. Sa ganitong paraan, ginamit ng mga operatiba ng PNP para yung ang suspect na si alias Roger. Sa Aklan, nangyari ang krimen at matapos noon sa Bacolor, Pampanga na nagtago ang suspect. Alam natin mag-election at siguro hindi niya inakala na busy ang mga kapulisan at hindi malalaman yung kanyang kaso. Ayon sa pulisya, caretaker ng dormitoryo ng mga estudyante ang suspect at ang biktima niya, 19 anyos na kolehiyal ang parent ng dormitoryo. Simulan natin ang balitaan sa pananaksak sa isang motorcycle taxi rider ng kanyang pasahero. Huli sa video ang sunod-sunod na pagsaksak ng suspect sa rider sa boundary ng Caloocan, Quezon City sa pamamagitan din ng CCTV na tukoy at na-arresto ang suspect. Yan ang CCTV patrol ni Zian Ambrosio. Nagpahatid sa motorcycle taxi ang pasahero ito sa isang eskinita sa boundary ng Caloocan at Quezon City noong April 19. Pero hindi pa man huminto ang rider, ay bigla na lang siyang sinaksak ng kanyang pasahero. Tuloy-tuloy na inundayan ng saksak ng suspect ang biktima kahit natumba na ito. Nakita rin sa CCTV na tinangay ng suspect ang motorsiklo ng rider. Maswerte nakaligtas ang biktima sa dami ng tinamong saksak. Sa backtracking ng pulis, nakitang bumaba ang suspect mula sa isang SUV bago nangyari ang insidente. Sa follow-up operation ng pulisya, tuluyang nasa kote ang suspect itong Martes na madaling araw. Nagpalo kami, kung backtracking kami, inabot namin hanggang bagong Barrio Caloocan to Bulacan, Sagaray, napunta ng Baliches. Then, dito namin siya na-arresto sa Bikutan. Todo ang ginawa ng suspect sa krimen. May CCTV naman po. Makikita naman po kung nakaso na ako. Wala po sa pangyayari. Sinampahan siya ng kasong frustrated murder at carnapping habang patuloy na nakikipag-ugnayan ng pulisya sa kumpanya ng motorcycle taxi rider. Arestado ang isang lalaki matapos bantaan ang dati niyang nobya na ipakakalat ang kanilang sex video at papatayin ang kanyang mga kaanak kapag hindi siya nakipagbalikan sa kanya. Nagpapatrol Karen De Guzman. Wala nang nagawa ang lalaking ito nang arestuhin ng mga operatiba ng NBI Organized and Transnational Crime Division sa isang coffee shop sa Quezon City nitong Martes. Agad siyang kinakapan ng mga otoridad at nakumpiska ang mga gadget kung saan nakasave ang masaselang video nila ng dati niyang nobya. Ayon sa NBI, nagreklamo ang biktima dahil sa sunod-sunod na pagbabanta ng suspect. He wanted na magbalikan sila ng kanyang dating girlfriend. Pinipilit niya, tinatakot niya at ilalabas yung kanilang video kung hindi siya makipagbalikan. Ayon sa biktima, nakipaghiwalay siya matapos niya mabuking na may ibang karelasyon ng suspect. Consensual naman yung kanilang sexual relations at in the process, hindi alam nitong babae na nire-record pala ni pagbabanta sa buhay, hindi lang dun sa babae, kundi pati sa pamilya ng babae. Tumanggi mabigay ang pahayag ng suspect tungkol sa mga paratang, pero hindi siya nagtawad sa biktima. Kung ano man yung nasabi ko at nagawa ko, at sa pamilya mo at sa mga taong nadamay, humingi ako ng kapatawaran. Sobrang pinagsisihan ko. At
pinagbabayaran ko naman kung ano yung dapat kong pagbayaran. Sa kulungan na nagdiwang ng kanyang kaarawan ng isang lalaki kasama ang kanyang mga kaibigan matapos silang maaresto sa 5-bust operation sa bahay na ginawa umano nilang drug den sa Rodriguez, Rizal. Nagpapatrol, Christopher Sitson. Stop ka, bilang mo sa'yo ha? Kailangan na sa sana pagbibenta ha, naniligal na droga. Hindi na nakapalagpa ang 4 na magkakaibigan na ito nang salakayin ng mga operatiba ang bahay na ginagawa ko nilang drug den sa barangay San Rafael, Rodriguez, Rizal, Martes ng madaling araw. Ayon sa Rodriguez Police, isang tauhan nila ang nagpanggap na bumibili ng droga at ikinasa ang bypass operation katuwang ang PIDEA. Isinagawa ang bentahan ng illegal na droga sa mismong bahay na umano'y tulak na kinilalang si alias James. Pero nakatakas ito sa gitna ng komosyon. Ang target natin ay nakatalon doon sa likuran nila sa baho. At nasurprise yung ating mga operatiba dahil yung isang nahuli natin doon, ito pala yung source mismo nung target natin. Na-recover sa mga suspect ang mahigit 100 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 700,000 piso. Hello. Okay, that ends the video presentation. So, mangutanan ako sa inyo mga karon. Ma'am, pag kayo nagsugod, mangutanan ako. So, mangutanan ako. Yun sa nila pag-deliver news? Anybody? Proper, no names. Okay, no names. Okay, that's good. Good. Pag-deliver nila sa video, walay gikabutyag nga pangalan dayon gibrand video. Ikaduha, katupong nakakuha sa video, ang katunga sa lawas na mo'y nakuha. Muna ako ang nakita observation. Good observation, sir. Kinsa tayo gusto mo? Masturya sa atong mikropono. So first ako nakita, walay ngalan. Wala gibutyag puro alias ang mga kuan ang giingon sa reporter, and ang pag-deliver sa news is comprehensive, wala na dagat pasikot-sikot pa ang ilahang pag-deliver. Sir, na for that. Same here, okay. Kung napabailain, okay, napagan si sir. Pahabol. Dili lang operatiba gikuha ng interview pati na ang suspect. Okay, mahabol na. Itatal mo larga. Ikaw mo larga ang barge. Tinabali mo ang barge. Okay, na. First time na ko nag-agi sa inyong Pangil Bridge. Gwapo kaayo. Wow, thank you. So, later, dara na ito mahibalaan. Ma'am, ano ginato naman? National TV. Ano, sa una, maghiskot man tagpangalan. Di ba? Sa una, ipakita ang ginatong dagway. Dagway pa lang, ako sa convicted na. Di ba? Kung sa pangalan itong nakakita dito, pag-blurred no, sa mga videos, especially mga sensitive, katong sextortion, that is sensitive nga issue. Of course, kuwaan o pamahayag ang mga head of office. So, later on, ato na siyang ganun dito, even the national media is already adopting that kind of delivery of news or information. So, akong balikon, kaninga PNP Memorandum Circular, this is our policy. Para masabtan ninyo ang PNP. No? So, next slide please. So, for the rationale, it emphasizes the importance of maintaining good working relations with our media partners. Makita niyo, no? As they play a pivotal role in informing the public and shaping the public perception about law enforcement. And at the same time, it ensures that while we engage
we are fully compliant of public's right to information, which is called a constitutional guarantee. Di ba? Ngayon sila, mga hindi man na inyo ipagawas, ma'am, na naman tayo freedom of information. One din si PNP, dili kayo na ay right to privacy. Kung sa magyod, isa magyod ang makadaog sa ilang duha. Di ba? Okay, ato nang karoon, si freedom of information and right to privacy, dapat partners. Dili sila dapat kalaban. Di ba? Kamu, sama sa inyo, sa media, sa PNP, we should not be kalaban, but we should be partners. No? Partners in giving real, responsible na mga information. And this means that we must strike a balance between being transparent and being responsible in the kind of information we release. So, kining PNP Memorandum Circular will really reinforces our commitment to transparency, transparency, accountability, and our professional partnership with the media sector. So, next slide, please. So, purpose. Okay, the main goal, of course, is to foster a collaborative and respectful relationship between the police media, ensuring the public receives truthful, relevant, and value-laden information. Next slide, please. So, kini siya nga, akong gihatag sa inyo ha, this is not the full content of the PNP Memorandum Circular because this is composed of 12 pages. So ako lang yung pagkuha ang katong mga pinaka-importante nga gikinahanglan ninyo. Okay. Sa masong gilin amo aning policy, amo ang guidelines. So katong lang kanang importante nga para masabtan ko ninyo ang police. So under the definition of terms aning PNP Memorandum Circular, ato na kita ginatawag ng accredited media. And kining accredited media, it refers to those media representatives that duly recognized by the PNP-PIO and allowed access to gather news information about the media. So with this PNP Memorandum Circular, we are planning right now that we will accredit all media partners na to, mga representative. Sa mga accredit, ma'am, simple lang that you belong, adunay certification, adunay kitay form ni anak nga ato ang ipagawas, atong ihatag sa atong mga public information officers. Then sa Misamis Occidental, we have Police Captain Arienda. Na-interview naman niya siya. Okay. She is our new PIO, Denise na Miss Oc. So, we will be distributing forms regarding the accreditation process. Ang tumong katuyuan ini para to ensure na ang katong mga information na atong ihatag is nahatag na to sa sakto na source. Dili sa katong media karon, dili na media hugma. Susunod ang mga media karon. Diba? Importante. Labaw na sa karon na one of the challenges nato is kaning fake news gyud. We really need to be sure nga itong mga yung pagkatagag information reports sa PNP is katong yung tinuod na members sa ato ang media community. And it also defines here content creator. So man ma'am, media ba na sila ma'am? Content creator refers to those mga gahimo og digital content. For example, kining mga bloggers, kining mga podcasters, etc. Daghan naman gud kayo karon, di ba? Mag-live lang ka sa imong cellphone through FB Live. Uy, media na ko. So, under this MC, it does not recognize. It does not recognize content creator. It only recognizes the accredited media.
That is why we really need to accredit our media partners to ensure na ang tinuod, since kamo ang natuloy integridad, kamo ang reliable, our reliable partners, no, in giving true information. So, dito ta sa tinuod. And next slide, please. It also defines under this MC yung ginatawag nila na embedded media. Kung saan man sa embedded media, ma'am. So those are embedded media are those who join actual police operation. News media refers to digital platforms. No, I mean, those are media representatives who join the police operation. Actually, under this MC, it defines na embedded media is not allowed, is not authorized. Katuging mag-uban, like for example, we will conduct a drug by bust operation. No? Muuban yun, kwaong yun ang whole na operation. It is because you are at least ang safety and security ninyo. Dili pwede na i-compromise because we need you. Maybe at that time na during inventory sa drugs, but it is being discouraged in this MC to have this embedded media na mo-cover you because of the safety and security. Because later on, I will tell you that we will be, as your public information officers, we are the media vanguards. So next, it also defines here new media. Ma'am, kinsa man si new media? Okay, refers to any media delivered digitally, such as LED and other internet-related forms of communication like social media. And even karon ang ato ang mga media representative is also using social media na adunay TikTok, Facebook, adunay sige itong na ay Twitter, di naman Twitter naman siya. X, hindi ko updated. Okay, X nga mas faster ang ato ang delivery of information ilabi na sa mga millennials, sa mga techie na mga Generation Z na mga na to, no? So, new media. Ato na ginatawag na new media. Then, we have this traditional media. It refers to any media delivered through broadcast, such as television, radio, and print media. So, kinsa ba dali ana sa television? Sir, si ma'am. Then, sa radio. Okay. Then, sa print. Unsa man yung ang uban dali? Unsa ang uban? Print. Yes, that's good. Very good. You belong to the new media. Oh, di ba? So, wala mong mga appeal din ng new media. So, new media. You are recognized under this MC. Huh? Okay, next slide please. So, as part of our guidelines, kinidaghan kini nga debate, sige pangutana sa media sa ako, ma'am, dili yung pagpa-interview sa investigator, ma'am, naan ang idanhin. Ma'am, nangutana ng police, ma'am, nga natin, ma'am, di ka po siyang hatang information, hindi na siya authorized. So, kinsa na hindi authorized? Dahil ka po PNP na, with PNP freedom of information, but you are not giving information. Kinsa magiging? Sige na lang, abot kinasa ako, ma'am, wala gini maistorya, ma'am. Sabaw na mo kay sa ako alam mo mungutana. Okay, under this MC, kinsa na i-authorize matic information? Aside sa head of office, magsugod na sa police station, si station commander, aside ni station commander, ni chief of police, ni provincial director, city director, regional director, chief PNP, kinsa pa man ma'am. Muna na silang mga head na to. Okay, under this MC, we have our PIO. We also have our spokesperson. So, these two are the authorized
are the only authorized to give information. On the national level, makita ninyo, we have our separate ang PIO and spokesperson. For the PIO, we have Police Colonel Juanio. Dagod na siya. Katong guwapo siya, pero si Sir Juanio. Then, atong spokesperson, si Police Brigadier General Gene Fajardo. Okay, I believe yun ang kanilang nandunggan. On the regional level, okay, ako, wala may choice. So ako ang inyong PIO and as well as the spokesperson. Kaya kining PIO, opisina na siya, they are the one authorized to release information. They will be the one as the source of information, central source of information. While kini si spokesperson, malintig pa makba. Kung sa akong matakat-takat istorya, it means that that is already the message of our regional director, of our RD. A spokesperson, tig pa makba, mouthpiece. Wala siya nakalakinan, ana. And on the provincial level, si Police Captain Arienda, no? She is your PIO, and she is, I believe she is your spokesperson also. Spokesperson of PD, no? Misamis Occidental. And Osamis City Police Station, kulba kayo. Walay lahi na akong classmate na pinaka-bright. I'm very proud of this woman. Kung mas proud yung ko ano sa iya, ha? Ako ang classmate, si Ma'am Des. So, mo na sila. Ma'am, wala na nila. Ay, gusa di ay. So, nagkungkot na dahil ko, Ma'am, gusa di, Ma'am, nagiging matubag ni police investigator nga akong ipangutana. Anaan na ko na rin, saka pa kong bukid, para lang anaan na. Okay. Ang mahitabo ni Ana, as to the station level, our chief of police must appoint a PIO or spokesperson on his behalf. Tungkol sa kabisi sa ato ang mga chief of police, dili nila makayakot from time to time na matawag. Labay na kung ano na yung mga dagkong mga insidente. It will be the job of the PIO and spokesperson to entertain our media partners. So, usually sa mga police station, kung ginsa ang i-authorize ni Chief of Police, the station commander, ato siya ang authorized to give information. So, ma'am, ano man, ma'am, dili pwede tanan yun ng mga police na mga interview ni Nana. It is because actually, kami tanan, we are not trained with any media relation sa una mo, no? Importante siya na katulad yung authorized kay para dili pod masabotahe kung ano na yung ongoing operation, masabotahe ang operation kay tungod of giving dili sakto nga information sa atong publiko. Just like kaning mga usa ka situation nga gihandak pa og hot pursuit operation. And mungutanan ta sa katong dili authorized na police. And ang lahat ng information, nagdandag sa hot pursuit operation karon ang police anaa na sa barangay 21 aron sa pagkuha. So na-compromise na ang hot pursuit operation, no? So that is why we really need to have it authorized, no? Actually, kung kamo dili mo makakuha sa information on the station level, you can call up our provincial level. Or even galing sa ako ang level. Para itong ma-call up no, ang nasa bus. So, mauna sila ang atong guidelines under this MC. Next slide, please. So, ato na ta sa guidelines in releasing information to the media. So, this is our guidelines. Not your guidelines. This is our guidelines in releasing information to the media. Unang-una, verify. Let us verify facts before release. Ensure content is based on investigation result and avoid compromising ongoing cases. Identities of the victims or suspect must be protected. So under this slide, nakabutang na dito
verify the details. It should be based on the investigation. Then ensure that ang imong ipamahayag is result of the investigation. It's not kung sa imuhang paglantaw, ang imuhang mga pananaw. It should not be that way. Ang amo again, we will always base on the investigation conducted. Like, ma'am, usay nungdan sa kamatayon ni ini. Oh. So, traffic accident, na-aksidente, namatay. Ma'am, usay nungdan sa kamatayon ni ini. It should not be date na mag-conclude. We are not allowed to conclude. It should be based on the investigation. Kaya pwede mong na nabangga, kaya atake sa kasing-kasing. It is not the vehicular accident itself na nakapatay niya. No? Nagsugod siya, namatay siya, kaya tungkol sa heart attack. No? So, tanan ng mga information may release, it should be based on investigation. The result of our investigation. Okay, katong akong ginyon kanina, press release statement, do not hamper the ongoing investigation. No? Na katong, ma'am, asa ng suspect, tapos operation, maganda kita, then ato ang isaba kung asa na itong mga police. So it will really compromise the ongoing operation. Then, letter D. Kasi bugi din siya, di ba, ganina? Makita ninyo on the national level. We do not release information or other details of victims, suspects, and arrested persons will not lead to their identification. Even on the national level, ang ilalang ingon, isang 12 taon na bata or isang 18 taon na dalagita. Diba, inana? Even the suspect, even the witnesses, it is because of the Data Privacy Act. Ano siya ang rason? No? Na it hampers us na di na mong hatag sa inyo ang information. So it should be, that is our policy, but ako lang ihalag sa inyo mga, we will not stop you on doing your job. Kaya mga media man mo, you have that investigative na mga pamaagi ko. But on the part of the PNP, because this is our policy, we do not want to violate the policy kay natin mga penal clause. No? Pero kung mo, ma'am, gusto din ako na i-cover the story. I want to know the name. I want to know, hindi na mo stop. Unless siguro mga cases of rape, because we are bound to protect the identity. Naala sa mga. We are bound to protect the identity of the victim, the suspect. Ano appeal man ang suspect, ma'am? Appeal a suspect. There are many cases of rape, insist rape parents, father, suspechado. Knowing the father, you already know the victim, di ba? So, next slide, please. Okay, ensure only photos, names, and details of crimes committed of validated wanted person are published and disclosed to the public to include details in case of their arrest. Okay, ma'am, pwede di ay. Di ba, pwede only photos, names, so pwede di ay natin magpagawas. Names, photos, and details of crime. Naglibog na kung magpagalia, di pwede, pero pwede na kung sa magyod. Okay. I-emphasize na rin wanted person. Pag may wanted person na anay, warrant. Very good. Very good students. Okay, natin warrant of arrest. Oh. Pwede. Nga naman, ma'am. It is because kami sa PNP, among pangayuon ang tabang ninyo. Tabang sa publiko. Aron malocate ni nga wanted person. O, lisod ba kayo nga may tabang sa inyo? Dahil hindi mo sama kung sa'y panghanan. Kung sa'y takso. Di ba? Kung sa'y dagway, di alam, ma'am. Kung saan kung makita ninyo sa mga police station na atay mga room gallery, di ba? Aside sa room gallery, nagkita yung mga wanted person na mga tart. Kaya tungod, ano pa ngayon ang inyong tabang? To locate that wanted person. So, pwede siya. But then, kung inyong pansin katong first na intro sa video ganina, that is a case of wanted person. But then, the reporter, wala nga po niya di-istorya, ang tinuwag nga pangalan.
Nag-alias gihapon siya. No? Nga naman ma'am, nga naman, kasi kami mag-release ni top 1, regional level, most wanted person, NAB, in Misamis Occidental. Wala kami yung pangalan. Ma'am, ano wala yung pangalan? Oh. Pero katugay yung na-wanted siya, yung i-release. Pero napod na, nag-PR mo sa mga wala. Kasi pangalan, kinsa mo gini siya nga top 1 regional most wanted person. It is because of the premise sa itong balaod na presumed innocent unless okay, mag-right you guys. Mura ba ulang naman ba na rin mga tindog-tindog? Nagkabala naman na yung mga yes, muna siya. That is the reason. Though, public, actually, pero kung akong ginwan, this is our rule, this is our guidelines. Pero kung imo ninyo iyang trabaho, ma'am, gusto gini makabalo kung kinsa gina siya. Okay, pwede ka. Public document naman na pag naana sa korte. Kaya mahimo na pala na People of the Philippines versus Police Major Joanne Navarro. Di ba? O, so alam mo na papel sa itong korte. Okay, F. Ensure publication disclosure of the details of those in the list of validated wanted person and upon their arrest. Okay, we are doing that. We always release mga press release on the getting arrest of wanted person. But still, we use aliases. Bidili na siya ma'am kaligay. Sa ligay, kami, ultimo rami, or kani, mga prominent na mga personality. Inyo din taguan, hindi na nag-comment. But actually, karon, we are really adapting na isang kinsa pa ka. Ang ato ang rules mo ay masunod. Ang dili pagpagawas sa pangalan. Then, avoid premature release of information that may interfere with the investigation or apprehension, such as nature of needs. Ito yung ganina, di ba? Natay need. Nana sila dito karoon kamo. This man sila. Dapat dili natin yung masulti, no? Okay, nana sila dali karoon sa Pangal Bridge, aron sa pag-aresto sa maong suspitsado. Di ba? Wala na. Compromise na. Very good. Okay, next. Next slide, please. Okay. Ensure that announcement of the case cause of death shall be based on the official findings of the medical examiner. So, mo ginatong basihan. Medical doctor. Dili pwede nga si police mahimong doktor. Si Major Joanne. Si Major Joanne ang nahimo na siya doktor. It should be based sa mga medical examiner. Then, avoid opinions. Remember, amo nga guidelines para masartan ninyo ang inyong kapulisan. Avoid opinions, speculations on all incident. Diba? Dili pwede nga ang atong pamahayag kay base lang sa ako ang mga panghuna-huna na dirty-minded. Diba? It should be kagatawan sa it should be based on facts, based on investigation. Then ensure that press release and statement are based on the investigation still. Same. Then avoid releasing information upon arrest and formal charging of a suspect but prior to adjudication unless there is an express permission of the unit head chief. Okay, ako lang po taga-emphasis, no? We have this data privacy. But then, kung maingon ang suspitsado nga, ma'am, gusto ko magpa-interview ng media. Gusto ko mahibaluan na ako dari. Alog ba na o dili? Alog? Diba? Iyan naman siya naman. Naman siya express na pag-hatag mo, nag-wave na siya ba sa iyong protocol sa data privacy. Pwede kayo na, unless siguro kung ang cases involving women and children. Because we really have to protect them. The example, 262, ang bana, ang ipisto, di ba? Ang asawa, once di mo nga may bala nito kung kinsa ng bana, may bala na din mo asawa. Once may bala mo ang kung kinsa ng rapist na papa, may bala na mo sa anak. But we need to protect them. Okay, next slide, please. So, shown on the slide is the mandatory compliance in disclosing information to the public.
Okay, number 1, RA 10173 or the Data Privacy Act of 2012. So, muli ang nagtugong kanato sa paghatag ng mga personal information sa ato ang biktima, sa suspitsado, sa witness. So, nakita mo din ninyo sa national TV na they do not reveal personal details of the parties involved. Then, RA 9344, and the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. So, unang-una, kami pulis, kung maghatag may mga personal information, kay tungod ang media ang ihatag ang police blotter kay public document yun ang police blotter, di ba? Ano di ba ginaipatan sa police? Sa gining police na antay ba kaayos na namin? Gano'n ba? Di ba? Nag-experience, isa may nag-experience na rin sa inyo na dilit yung parang tawag sa blotter. Kami. Okay, good. Isa may naka-experience na rin. Okay. So, ito ni klarohon karon public document ang police blotter na dili ninyo ipatlantaw sa amuha. We are representing the people, di ba? We are the voice of the people. Kung sa inyong ipag-istorya, mauna ang tingog sa atong katawhan. Ngano man, ma'am? Okay. At makabot na ito. So, una-una, kung ang police maghatag sa mga personal details information, number 1, kaso na mo, RA 10173, Data Privacy Act, itulungi sa police. Number 2, nahatag na mo ang pangalan ni CICL, Children in Conflict with the Law. Wala na mo na kung yung police buka nakakaso. Ano, special laws mo yun. Dahil, number 3, mandatory compliance, PNP freedom of information and human rights. Okay, ingat si police na, amo na ihatag yung information, ma'am, kay naman ay freedom of information. Dapat nagatawhan na kabalo. And the media is you represent the people. Dapat amo gining mahatag sa mga limit sa police. Sunod-sunod, naghanang kaso. Abot na RA 8505, Rape Victims Assistance and Protection Act of 1998. Wala gipugna ni police. Si Lydia, kami adto sa prisuhan, gi-interview si suspect papa sa biktima. Diba? Dayon, ay ako si Juan, kani nga pangalan. Okay, sir, gusto mo na di mo ang imong anak, amo ni mo na. Diba? Actually, si police, kaya man wala niya giprotektahan. Na dili ma-identify ang identity. Do, wala gipangutan ang biktima, but knowing the suspect as a father of the victim, wala na. Iwan na di-compromise ang information sa biktima. So, kaso naman si police, yan. Then, PNP MC 2020-037, Police Blotter and Serious Information. Okay, data. Ma'am, ang police blotter na to is public document. Kaya na, ganun din man inyo ipalantaw sa amin. Okay, klaro. It's because of the Data Privacy Act of 2012. Ang atong police blotter, though it is a public document, nahimo na siya karon nga private. Ganun, ma'am. The public document na siya. It is because ang police blotter alone nato, it contains the personal information sa biktima, sa suspect, sa witness na dito nakabutang tanan. Taga-asa, asa ang address, bisag ang personal life pa, married, annulled, widow, akil bagit na, di ba? Oh. So, tanan na information, personal information, ma-added to. That is why, dili may pwede nga magpabasa sa blotter, but we can give you information. That is why we have our PIO, para muhatag ko sa tinuod niya ay tabo. Because, ako yan ko nang ginabalance na, hindi nga pangitabo. The public must know this. Kaya bisan ako galing, rape cases, ngayon si Dr. Pilino, dili ko magpa-interview kay rape na sensitive issue. Mura na ito mag sa Dr. Pilino. I really discourage our Dr. Pilino kanili magpa-interview. Akong tumong ayana is, do not mention the name, do not mention mga parties involved,
But you discuss nga you accept kanang i-discuss ninyo nga naa ang insidente na hitabo para ato ma-empower ang mga would-be victims, ang mga ginikanan, no? Ato silang kuan na kini nga mga insidente nga kahitabo ni. Muna to, we have to raise awareness, no? Muna kung atambag sa WCP, no, sensitive issue, no, do not discuss what happened, kung kapila na hilamutan, kung asa na hilamutan, kinsa ang biktima, no. But we discuss na anak siya ng incident na hitabo. And makahatag punta o mga crime prevention tips para kini nga incident dili sa hitabo pag-usab. So, muna ang purpose na to. So mo ito klaro na ba sa police brother? Una pa yung lang pamukana. Later, we will have our open forum. Then, subjudice rule. Subjudice rule, kung ang kaso na sa korte, hindi pa pwede mag-comment niya na. Okay? Makulit kini si police kung ang kaso galing na sa korte, hindi pa pwede mag-comment. Then, cases of adultery. Gusto na adultery? Nakikiapid, okay. Sino ang nakikiapid? Si babae o si lalaki? Yung babae. Bright guys. Maulong ko ganito rin kayo. Mga bright ko rin kinisa niya. Okay, thank you. As a tinod, cases of adultery, ang nakasala, babae. Pero, laibon ka po itong lalaki. Alam mo, ako rin maghimong adultery. Dapat, it takes two to tango. Right? Adultery ka ba kaso? Pero, ang nakasalaan niya is babae. Ang complainant, probably his husband. Husband. Ano ba ang cases of adultery, dili man nato ipagawas na pinangalan niya ba na balance sa publiko para naatay ka ng ang morality sa ato ang community is ma-uplift, di ba? Of course, cases of adultery, I believe ang cases of adultery is a sensitive issue na dili gihapon nato. No, as a responsible ng mga media representative, dili gihapon nato siya pwede na ipagawas. Kasi kung may mubag adultery, it involves married woman. Crime against chastity. Yeah. A married woman, then a married woman na siya presumably na ay mga anak. What we are protecting right now is not the suspect, not the accused, but the children. At the end of the day, ato agyapon ng tao, ang ato ang mga bata. Luwi kayo sa nano ato sa eskwelahan, they are being bullied because kay moli ang himo nag-prevent sa ilahan mama. Diba? Best interest of the child. Dapat mo na ang aturang tawon at the end of the day. No? So, cases of adultery. So, kani siya, muli ang mga mandatory compliance in disclosing information to the public. Before we disclose, ano sa nilang tawon? Nag-violate ba ni sa data privacy? Nag-violate ba ni sa 1944? Nag-violate ba ni sa freedom of information? Wala ka pagawas. Nag-violate ba ni sa rape? Victim Assistance Protection Act? Nag-violate ba ni sa Police Blatter Serious Information Access? Subjudice rule? Cases of adultery? So, ano na yung tama? Next slide, please. Okay. Media handling protocols. Number 1, only authorized accredited media representatives will be allowed reasonable access to the PIO and the unit head chief as governed by existing policies. Busa, mag-accredit na media na nun. Okay? Then, ikaduha, recognize, authorize identification from all legitimate local, national, and international news organizations. Number 3, deny access to media without valid identification. Actually, sa ako ang level, since ang mga media mong sa Cagayan din, naila na nato ba?
Kabalo lang yung asa sila na di na ko lang. From time to time, mga yun ako ang ilang idea. Grabe kistik pa, masakista na ni Ma'am. So wala na. Even our police station, kabalo naman sa sila, kung sa mga legitimate mga media representatives. So, dili ko di ka na grabe na compliance ka. Amo ang ginigi strictly enforced, no? Implemented. No? Then release information promptly, objectively, and impartiality. No? Bisan about pa na sa nagpabadlo nga police na involved sa mga illegal activities. We really need to give that information to the public. Okay, next slide please. Okay, the lead agency in joint operation handles press releases. Actually, mali siya mga cases na mga joint operation. For example, si Usamis Oroqueta, na sila joint operation, but the lead agency is Usamis. So it will be the Usamis that will release the press release. No? And number 6, suspect must not be presented to media, firing line to protect their rights. Actually, we are not doing this anymore. Wala ito katong sa una bitaw na paglingkod ang mga deputary day. Oh. Last likod. Oh, ano yan? Ano yan? Ang suspect. Joke na to. So, kani, wala na karon based on our policy, dili na siya pwede. Because we need to protect the constitutional rights. Kinamo yung constitutional rights. Wala nagpasabot na naglaban ta sa mga akusado, naglaban ta sa mga suspect. But it is guaranteed in the Constitution. Na mo ni nagkatumod. Diba? So ato, i-follow. Just follow. Let us be professional. Bisa kung saan ato kalagot mo, gining naghimo atong masakyan na hitabo mo, gining atong nagligis atong senior citizen, kung sa imo kaulit ba nga, lami naging ka isa, pero but we have to be professional. Then, number 7, the media representative can be utilized to inform the public about the crime committed. Okay, kana, di ba? Inform the public about the crime committed. Isa lang panghitabo. Ikaduha, sa iyang nature and circumstances. Ikatulo, time and the place of its commission and the other persons involved to ensure transparency while respecting the rights of accused. So next slide, please. Okay, maintain the publication of pictures and other information of those in the validated list of wanted persons in various free channels to aid arrest. So katong akong giing ganina, validated wanted person, we can release personal information. No, TV, print, television, radio, internet. Saan ang end? Okay, print, messaging, through text, diba? So, pwede ta na mag-release. Di ba, inyong makita na mag-release niyo ka ng na yung mga paghintabo na na-identify na ang suspect. Pwede na siya. Kana siya galatan. Then, ensure adherence to provision of Section 43, confidentiality of records and proceedings of RA 94-4, balik-balik na, ganina. When dealing with CICM, children in conflict with the law, to guarantee their rights and well-being. Then disseminate press statement releases which are approved by the unit head chief. So it should be approved sa ato ang mga chief, sa among mga chief, before we release it. Pero ato, gina-encourage ang ato mga police station to release information timely. So, dili naman na news kung dili na siya new. Olds na siya, olds. Dili na new. Wala na may. O, bago na naman. Wala na siya. Di ba, pala siya kitawag na news kay new. Bago. Di ba? Olds na siya. Okay, next slide please. Okay, we also have in this memorandum protocols on releasing information involving PNP personnel. Pasahot, katong personnel nga nasayop, may mga diatubang ng mga cases, nahimong suspect, police nga nahimong suspect. Number 1, observe the PNP FOI and other policies in releasing information. So we have to confirm incident like this. Hindi pwede na taguan. Even ako,
I don't like tago-tago. Wala yung tago-tago. Isulti na ito kung sa tinuod. Tago eh. No! Yes! That is my... sa paglingkod na ako, I don't want tago-tago. Listen, pagkatubang sa media ko na yung itago. Tinuod na. Wala yung tago. But, in observance gihapon sa in observance gihapon sa Data Privacy Act. So, i-confirm na to, na insidente susama ni ini na personal involved sa pagpamusin. No? We do press release like that. And release of information based on results of investigation and other facts. No? So, same lagi hapon. But, sama sa kong ganina, dili pwede na magkumpara si freedom of information at si data privacy. Dapat kauban, partners. Diba? Busa dili pwede nga, sir, pwede siya, sir, kanina information, sir, dili babar mo, sir. We have freedom of information. Even the PNP adopts freedom. We have this PNP freedom of information. Nag-i-adapt ako na mo sa freedom of information. Next slide, please. So that makita ninyo, no? Kaya under this PNP Memorandum Circular, naagin siya ka ng administrative sanction. Dili ni kamo ang sanction na niya kami. Kami ng mga pulis na nasayop sa paghatag ng information. Ang ako ang girlfriend, akong boyfriend na media, kulit kaayo. So, administrative sanction. Number 1, if you will violate it, pwede ka magkasuhan under the Napolcom Memorandum Circular 2016-002. This is administrative aspect. Kung saan mo mga administrative mga penalties, pinagkahadlok ang dismissal from the PNP service. Uy, moro tao niya akong trabaho. Mawala, di ko ilan ang nakuha ni Sus. Moro gini ang nakuha ang bread and butter. Tatangtang maging sa servisyo. Because of violation, aning PNPMC. Dismissal from the PNP service, depende sa ka-grade, na suspension, na demotion, apin na siya. Then ang rango is patrolman. So ano kung demote is patrolman? Asa man ito? Wala na. Di ba? Ito na demote patrolman. Katulad na nasayop sa aning policy. Then, RA 6713. Saan na 6713? I think this is Code of Conduct and Ethical Standard. Yes. Code of Conduct and Ethical Standards of PNP. Then, other applicable laws, rules, and regulations. Dili na musulod ang katong mga criminal na aspect. Violation nato sa 94.4, katong mga Juvenile Justice and Welfare Act, katong sa rape, victim, na protection, assistance, pwede ang PNP, criminal, buyan ang ba? Dako kaya ang accountability, sa iyo lang ang information ang mo makapagawas. Pwede may kasuhanan. So next slide please. Nakatulog na rin si James. So that ends my presentation. Later on, we will be having an open forum. I will be very glad to answer all your queries, mga questions, mga pagduha-duha. Never hesitate to ask questions. So that will be the end of my presentation. I hope na amoy nakuha. Na ba? Pero ulang kayo, mga break, hindi ka na mga media partners sa salamat.